brother, ready na bumoto. Ate, ingat lang sa pag-ilog ha, para mabilang ang boto. Ano po kayo maupo? Pagkatapos ng mga aberya sa makina, nakaboto na rin si Aling Karing. Medyo matagal lang siyang nag-isip ng kanyang ilalagay sa balota. Sumobra rin ang kanyang ibinoto sa pagka-presidente. Hindi ko nasuot yung salamin ko kasi nasira yung yung isang mata. Kaya yung ginawa ko, bilog lang ako ng bilog, hindi ko nakikita kasi ang liliit. 25 inches ang haba ng balotang kailangang sulatan. Bawat balota, maipapasok lang sa nakatalagang PCOS machine rito. Ayon sa COMELEC, tinatayang hanggang 15 segundo ang guguguli ng isang registered voter para maitiman ang mga bilog ng kandidatong iboboto. Dagdag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, hanggang 12 minuto kada botante ang tagal ng buong voting process. Pwedeng mag-undervote o mas kaunti ang bilog na i-shade, pero hindi pwedeng sumobra o mag-overvote. Kapag ganito ang nangyari, hindi bibilangin ng PCOS machine ang mga boto para sa posisyong may overvoting. Ang pinaka-importanting tandaan ng botante ay sumunod ho sa instructions. Di katulad dati, pwede ka magkamali, meron kang extra balota. Para makaiwas sa pagkalito at pagtagal sa pagboto, gumawa ng kodigo bago pa pumunta sa presinto. Dalhin ang voters o anumang valid ID. Magdala na rin ng sariling black permanent marker para magamit sakaling mawala ng panulat. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ang voting hours. Pumunta ng maaga sa inyong mga presinto para makaiwas sa anumang aberya. Hanapin ang pangalan sa computerized voters list. Tandaan ang precinct at sequence number. Pumunta sa BEI, ibigay ang voting information. Kapag natiyak ng BEI ang pagkakakilanlan ng botante, pwede nang kumuha ng balota. Sa pagboto, tandaang itiman ang loob ng bilog na nasa tapat ng ibobotong kandidato ng mabuti. Magpa-thumbprint sa BEI at saka magpalagay ng indelible ink sa daliri. Sandali lang po, lagyan po natin tayo ng indelible ink. Close voting. Pagkatapos ng botohan, isasara ng BEI ang PCOS machine. Ipiprint sa makina ang 8 election returns at saka ipadadala ang resulta mula sa PCOS machine tungo sa canvassing site. Kapag walang signal at hindi maipadala, nakasalalay ang impormasyon sa memory card. Mariretrieve ba yung data na nailagay na kung let's say na-corrupt yung memory card before or after votes have been cast? Ayaw natin tanggalin ng memory card sa makina dahil baka mawala o baka makuha. Siyempre, maliit yun eh. So, mas mahina, dali mo na yung makina. Mas safe yun at samahan ng BEIs at kung pwedeng samahan ng mga poll watchers. Ang Smartmatic ay supplier lang ng makina, supplier ng technology, pero ang nagpapatakbo ng halalan ay ang COMELEC. So, the responsibility lies in COMELEC. Itong eleksyon na to ay hindi lang tungkol sa makina. Itong eleksyon nito ay tungkol din sa mga tamang botante na nakakaboto. Kumalap ng tamang impormasyon sa pagboto mula sa COMELEC, PPCRV at sa mga mapagkakatiwalaang mga source. Kung may mapansing mali sa botohan sa inyong lugar, tumawag sa mga election hotline. Isumbong ang mga makikitang anomalya dito sa amin sa GMA. Sa ginawang demonstrasyon ng COMELEC at Smartmatic, lahat ng 18 lumahok ay nakaboto. Si Aling Karing, umuwing may bit-bit na mga natutunan sa kanyang practice na pagboto. Ngayong eleksyon 2010, ang gobyerno dapat ang manguna sa paninigurong maging malinis at maayos ang botohan. Pero tandaan, lahat tayo ay may tungkuling dapat gampanan sa makasaysayang eleksyong ito. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.